sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganak ang tao kung siya'y matanda na? Ikaw ba naman eh? Sister Judith, may panganak ka pa kaya ng nanay mo? Di ba? Oo. Brother Ray, sa laki mo yan. May tanong dito. May tanong dito. Diba? Mas malaki ka pa siya sa nanay mo. Paano? May panganak ka muli. Diba mga kapatid? So, imposible. Kaya po atin pong alamin dito, mga kapatid, kung paano ipapanganak na muli. Bakit sinabi ng Panginoon na maliban na ang tao ay panganak na muli, ay hindi siya papasok sa kanya ng langit? Bakit? Kasi yung pinanganak, yung bagong panganak, yung bagong panganak, wala pang kasalanan yan. Hindi pa nakakita yan. No? Hindi pa gumagawa ng kasamaan yan. Kaya gusto ng Diyos, ipanganak tayo na muli. Teka lang. Kaya tanda-tanda na natin, makunat na yung balat natin. Diba? No? Yung ating mga mukha, diba? Meron ng, may mga kulubot na. Ay, ayaw ba natin tumanda? Talagang kukulubot tayo, mga kapatid. Kaya nga, bago tayo kukulubot, siguraduhin natin nasa Panginoon tayo. No? Lahat ng may tulungan sa sabi namin. Ayaw mo ba? Pinulit ba? Ayaw talaga tumanda. Ayaw. Ayaw mo nga tumanda. Huwag ka mong alala. Talagang ang gusto ng Diyos ay hindi tayo tatanda. Ba? Gusto ng Diyos yun na hindi tayo tatanda. Kumukulubog ang mukha natin, yung noo natin, at pantayan natin. Ngayon, meron ng gitlang. Diba? Maraming iisip, tinakon. Diba? Mga kapatid. So, paano to? Ang sabi naman ni Nicodemo, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina? Kita niyo. May pasok ba ba? Di na. Diba? Ano yun? Kung matanda ka na. Diba? Hindi na pwede. Sabi dito, hallelujah, may pasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak. Yun yung tira natin na naisip eh. Nai-imagine na. Maliban na ang tao, ipanganak na muli. Nandun kasi yung punto noon na pag naipanganak ka muli. So sa ating mga kapatid, pagka tayong ipinanganak na muli sa ating mahal na Panginoon, saan? Sa papaanong paraan? So ituloy po natin. Chapter 3, verse 5. Sabagat si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, inuulit, katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin, hindi natin pwede itong pabayaan. Hindi natin ito pwedeng ipagwalang bahala. Napakahalaga. Bakit? Inuulit. Kaya kung mapansin nyo, ang salita ng Panginoon natin nauulit. Bakit? Ano ba yan, Brad? Yung nakaraan, narinig ko na yan. Yung nakaraan, sinabi na rin ni Pastor yan. Marahil narinig ko ulit. Kasi hindi mo pa ina-apply sa sarili ko. Oo. Problema eh. Pagka hindi kasi inulit, makakalimutan. Diba? Pakinggan mo natin. Hallelujah. Dito sa gawa. Ano sabi sa gawa? 20. Versikulo 25. Na nagbigay halimbawa sa inyo sa lahat ng mga bagay. Nasa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklulo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Isus. Alalahanin ang salita ng Panginoong Isus. Anong sabi? Dahil yung alalahanin ang salita ng Panginoong Isus. Gaano kadalas alalahanin?
Mga kapatid, andyan pa ba kayo? Ayan. Maganda na yung linawin natin. Kasi kung ako na lang ay wala makikinig. Gaano kadalas ang pag-aalala sa salita ng Diyos? Sabi rito, kundi, praise God, kundi ang sa Psalms chapter 1 verse 3, verse 2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Amen? Alam mo palakpak yan? Gaano kadalas? Araw at gabi. No? Ibig sabihin, meron sa araw, meron sa gabi. Nasa iyo na yun. Kung anong klaseng araw sa'yo at anong klaseng gabi. Baka yung gabi mo at yung araw mo, isa lang. Ano ibig sabihin? May punto tayo siya mga kapatid. Baka halimbawa, isang salita ng Diyos lang inaalala mo sa isang araw. Sa gabi, wala. Kapag tulog ka. Diba? Pero bago ka matulog, alalahanin mo sa salita ng Diyos. Kaya sabi noon, alalahanin ninyo ang salita ng Panginoong Isus. Gaano naman kadalas? Iba ka kasi alalahanin natin. Kung makalaala mo kaya, diba? Yung kanta na yun, kumanta na yun, matanda na siya eh. Naalala niyo yung mga dumaan, yung binata siya. Siguro naalala niyo yung bata pa kayo na didi ng problema. Didi, tinapay, laro ako, kain. Diba? Sarap ng buhay, pagkamata ka. Diba mga kapatid? Tapos nung nagbibinata ka na, is lalong sumasarap ang buhay. Nagdadalaga ka na, diba? Kasi nagkakaroon ka na ng crush, diba? Nagkakagusto ka na. Naalala mo na yung mga bagay na yun. Diba? Nung may plano ka na mag-asawa, lalong, diba? Lalong gumanda buhay mo. Karamdam mo. Nung nag-asawa na, pitay ng simo. Pitay si Mayson. Ano ba? Kasi, yan kasi, may kwento, merong kwento. Binigyan ng Panginoon yung aso ng 20 years para mabuhay. Ikaw aso, bibigyan kita ng 20 years para mabuhay ka. Nabigla mo yung aso. Ay, masyadong matagal yun, Panginoon. Pwede ba 5 years lang? Pinuha yung 15 years? Ito namang kalabaw. Yung kalabaw. Diba? Binigyan siya ng Panginoon 30 years. 30 years. Sabi ng kalabaw. Panginoon, napakahaba na nun. Pwede bang 10 years lang? Ang pinuha ko yun sa ito. Sige. Yung unggoy, binigyan. Yung unggoy, binigyan. Ikaw unggoy, bigyan kita ng 20 years. Sabi ng unggoy. Huwag naman, Panginoon. Masyadong matagal yun. Baka pwedeng 5 years lang. Diba? Kaya ito ng tao. Yung tao, binigyan ng Panginoon. Ikaw tao, bibigyan kita ng 20 years. Nagreklamo yung tao. Sabi ng tao, ang iksi naman yun, Panginoon. Baka pwede mong ibigay sa akin yung tinanggihan ng aso. 15 years. Tapos yung tinanggihan ng kalabaw. Diba? Tapos yung tinanggihan ng unggoy. Yung binigay sa kanya ng Panginoon. Diba? Namuhay siya ngayon, 20 years, bilang tao. Nung nag-asawa na siya, namuhay na siya ng parang karabaw. Tulong hayop na. Nung tumanda na, namuhay na siya bilang aso. Bakit? Tagabantay na lang ng bahay. Mga anak, kasi alis yung anak, tagabantay lang sila ng bahay. Nung tumanda na talaga, namuhay na siya bilang unggoy.
Naging katawa-tawa sa mga apo. Di ba? At ginalaro yung apo. Katawa-tawa na siya, tapos palipat-lipat na siya sa mga bagay. Ibig sabihin nun, palipat-lipat na siya sa kanyang mga anak. Punta siya sa panganay, punta siya sa kanyang bunso. Di ba? Ganun tao, hindi mo siya. Kaya nga po, alalahanin. Kung yung alalahanin natin, pagkanda natin, alam mo, ingit na ingit tayo pagka umanda tayo. Tandaan nyo. Pero huwag kayo maingit kung kayo naglilingkod sa Panginoon dahil yung ating mga alalahanin, wow, salamat. Dahil yung kabataan ko, nung ako ay may buwan pa, naglilingkod ako sa Panginoon. So, alalahanin. Ngayon, ang tanong, brother, inaalala mo na ang salita ng Panginoon. Gaano naman ito kadalas? Ito, araw at gabi. Ngayon, ang tanong, kapag ka iyo bang inaalala ang salita ng Panginoon, araw at gabi, ano ang maging kahinatnan sa buhay mo? Tanungin din natin ang Biblia at Biblia rin ang sasagot. Ayon sa Josue, praise God. Josue Kapitulo 1, ang talata ay 8. Ito po ang sabi mga kapatid. Ang sabi sa Psalms ay alalahanin. Ang sabi sa Gawa, 20:35, ang sabi roon, alalahanin niyo ang salita ng Panginoon. Gaano kadalas? Ang sabi sa Psalms, araw at gabi. Pagka inalala mo araw at gabi, ano mangyayari sa iyo? Ang sagot naman ni Josue, sa 8. At ang aklat na ito ng tutusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. Kita mo na, huwag mahiwalay. Kundi iyong pagbubulayan araw at gabi. Upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Ikaw ba naman, paano mo naman masunod kung hindi mo lalahanin ang salita ng Diyos? Kaya nga po, lagi tayo may gawain gabi-gabi habang may lockdown. Ewan ko lang pagka wala ng lockdown. Diba? Ngayon lang muna, isipin natin na itong ating ginagawa, tugunin ng Panginoon to na Lord, alisin mo na yung coronavirus. No? Alam niyo ba, naka-lockdown. Pero patuloy ang pagtaas ng bilang ng nag-aapektuhan at namamatay. Meron ng 71 na namatay sa coronavirus. Dito lang sa Pilipinas siya. At meron ng 1,500, kulang 1,600 yung infected na nasa mga hospital ngayon. At patuloy pa ang pagtaas, araw-araw, dumadami. 100, isang araw ang infected. Kayo, lalabas ba kayo? Kaya nga po mga kapatid meron na pong nagbigay sa atin ngayon ng relief goods. Kung napapansin nyo, abay maswerte tayo. Bakit? Sa buong tumana, baka kayo lang ang sunod-sunod na tumatanggap ng relief goods. Bakit? Dahil, nandito ka sa gawain ng Panginoon. Kaya ang Panginoon, alam mo ba? Ang sabi nga, hindi nilalayo ng Panginoon ang kanyang mukha sa mga tao ang kasalanan. Kung hindi ka naglalingkod sa Panginoon, ang kasalanan. Kaya nga sumasamba ka para mabawasan ang kasalanan mo. Diba? So pakikinig ka sa salita ng Diyos, ito yung paglubag loob sa Diyos. Dahil kung alam mo pala, nakikinig pala ito. Ikaw, try mo, yung anak mo, utusan mo, yung anak mo, pagka may ginagawa ka, pag ginawa niya o hindi, ano maramdaman mo? Pagka hindi, magagalit ka. Pupulot niya yung ano. Madadagdagan niya yung pulot mo. Kaya kayo mga anak, huwag kayong magpasaway sa magulang. Para pag bigyan nyo ng 60, sila 90, abay, naalagaan pa rin kayo. Nakakatawa yan mga kapatid. Abay, totoo yan. No? Yung sa Amerika, na hinuli siya kasi na overspeeding siya, mabilis na magpatakbo. Yung nag-drive, 90 years old, kasi yung anak niya, 60 years old, tagalin niya sa hospital, emergency. Nakakatuwa. Yung hindi pangarap ko Pag nag-edad ako ng siguro 60, tapos andyan pa yung magulang ko, 90. Wow, sarap lang. Diba? At lang mas masarap, pag meron kang buhay na walang hanggan, magkasama kayo palagi ng anak mo, ng magulang mo, doon sa harapan ng Panginoon. Wala kang pala. Masunurin ko lang. Maganda yung masunurin, mga kapatid. So, tuloy mo natin. Ang sabi roon, ang aklat na ito, yung magmahiwala siyang bibig, no? Upang masunod mo at gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, ay kailangan pala na lahat na nakasulat dito ay gawin. No? Yung mabuti. Kasi hindi po kasi lahat na nakasulat dito pwede mong sundin. Tulad naman ng Leviticus chapter 11.
buong verse hanggang matapos. Bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng biyak ng paa, mumumuya, walang kaliskis. Hindi nyo pwedeng sundin yun. Kaya hindi po lahat, may mga hindi talaga pwede dito. Tulad naman ng Old Testament, inaasawa niya yung anak niya, ang bawal na yun sa New Testament. Kasi tingnan mo, ang dami na ng tao. Ginagawa nga po yun, pag-aasawa sa kanyang anak, kasi nga, dalawa, tatlo pa lang sila. Diba? Amen? Yun po mga kapatid. Atin pong alamin dito sa kanilang kasulatan. Kaya umalit, may tanong kayo. Pwede ho kayo magtanong. Kasi mahalaga ho, lalo-lalo sa kaligtasan natin sa panahon ngayon, mga kapatid. So, ang uli po natin tanong nun pagka iyo bang inaalala o binubulay araw at gabi ang salita ng Panginoon, ano naman ang maging consequence nun pagdating sa'yo? Kahinatnan o maging bunga. Ayon dito, sapagkat kung magkagayo iyong pagiging hawain ang iyong lakad. Ano daw? Pagiging hawain ang iyong lakad. Amen? Sino ba ka namang ayaw magiginhawa ang paglakad? Pag giginhawa. Di mo ba alam yung giginhawa ka? Try mo ang pasakal ka sa katabi mo kung makaginhawa ka pa. Hindi mo ginawa, di ba? Kaya yung nagpapatiwala, yung nagbibigti, di ba, nangingisay sila kasi hindi na makaginhawa. Hindi maginhawa ang kanilang pakiramdam. Kailangan yung hangin, kaya lang, marami na lahat. Di ba? So, ganun ang mangyayari. Kapag tayo ay hindi binulay-bulay o hindi tayo nakinig sa salita ng Diyos, hindi tayo magiginhawa. Bakit? Baka siguro ngayon wala ka ng pangsain. Hindi ka talaga giginhawa. Siguro, kung doon tayo sa ibang lugar, baka makapitbahay tayo ng mga mararamot. Diba? Kapitbahay. Diba? Di na nga nagbibigay, nagpapaingit pa. Problema yun. Nagluluto ng masarap. Ang bango-bango. Sibuyas, bawang. Iba naman gutom na gutom. Sarap kumain. Naamoy lang. Salamat sa Panginoon. Siya patuloy na provide sa ating mga pangangailangan. Kasi tama po ba rin ang kulata Giginhawa ka. Pagka ikaw naglingkod sa Diyos, tapos hindi ka guminhawa, mali yung paglilingkod mo. Kaya nga po, pagka naglingkod po tayo, o mga kapitbahay namin, hindi tayo habang buhay magkasama. Marahil pagdating ng panahon, makakita kayo ng magandang paupahan na air condition, tapos ang monthly, 100 lang. Di ba? Tapos, up and down pa. May supabid pa. Di ba? Saan ka pa? Doon ka na. Pagkatapos pala, singiling ka, kamahal-mahal. Libre, meron naman nalagay. Libre. Libre ang paupahan. Grabe naman. Yung paupahan, ginawang libre. Pero ang kuryente, hindi. Tubig, hindi. Pagbigay ngayon sa'yo ng bill ng tubig, ang tubig, 5,000. Ang kuryente, 8,000. Libre nga yung bahay talaga. Binawin din mga kapatid. Hindi ba wala yun? Kasi hindi tayo habang buhay magkasama, hindi tayo habang buhay magkakipitbahay. Kung saan man kayo pumaroon, o mapunta kayo, mapadpad doon sa magandang yung upahan. Merong magbigay sa magandang bahay. Huwag yung kalimutan ang salita ng Panginoon. Amen? Lumapit kayo sa Diyos. Ano man ang reliyon na naroon, basta nagtuturo lamang ng katotohanan, huwag lang kayo pumasok sa reliyon na nagtuturo ng kaluwagan. Sige, bahala ka na, basta atin ka, akong kupirin ka, talis ka. Yan sila Pero tayo, walang bayad daw. Diba? Di tayo nagpapabayad. Walang kupirin gabi-gabi. Ikaw ba naman, paupirinin mo gabi-gabi, tapos wala namang pasok, lockdown. Baka maya, pagbabatil tayo ng bayad. So, kahit saan kayo pumaroon mga kapatid. Bakit? Dito ang sabi ay giginhawa ang iyong lakad. At kung magkagayo'y magtatano ka ng mabuting kawakas at kita mo na hindi ka na mas nagiginhawa, magkakaroon ka pa ng mabuting kawakasan. Ano ang mabuting kawakas?
Pag namatay ka, hindi ka masaktan. Natulog ka, hindi ka na nagising. Mabuting kawakasan yun. Halimbawa, namatay ka, huwag naman namang mangyari. Sumabit ka sa kawat ng kuryente, may life. O, na-lechon ka. O, ayan, sinundo ko sa Panginoon. O, napanood ko yun, yung wala na siyang masakyan. Unang pamasahin niya. Hinihintay siya ng mga anak niya. Umakyat siya sa poste, nakurentihan siya, magpakamatay siya, nalaglag siya, patay. Nakurentihan na, nalaglag pa. O, dinali tayo. Kaya, kapag wala ka sa Panginoon, baka kahit wala ka ng masahin ngayon, baka magpakamatay ka na. Marami nangyayari ngayon mga kapatid. No? Wala na silang masahin, nagwala. Sinugod yung barangay. Oh, galit sila. Oh, baliktad na. Sila galit na galit sa atin. O, tingnan mo. Ibang mga street, Papaya Street, anong street. Alam niyo ba, hindi pa binigyan ng bigas. Tinanong ko yung Tinanong ko yung may iba pa yata siguro, pero karamihan, tayo lang, isa tayo sa mga big. Di ba? Oh, isang trinetlo. Tipirin niyo yun. Pati yung balat doon. Kaya ayos yung pagtapon. Kaya talaga, kaya ayos yung tapon ba? Yung kalat. Oh, alam namin na nabigyan kayo. Kita sa labas. So, napaganda po pagkasalita ng Diyos mga kapatid. Kaya atin po inaalala, binulay-bulay mga kapatid. Praise God. So, balik po tayo roon. So, paano tayo paraan? May panganak na muli. Sapagkat napakalaga po. Kahit sino gusto may panganak na muli. Bakit? Pag may panganak na muli, yung kutis mo ang ganda. Di ba? Ang kinis. Tapos pag kinaligan ka, hindi ka amoy pawis. Di ba? Hindi ka amoy, walang ligo. Kasi ang bata, hindi paliguan yan. Amoy bata pa rin yan. Di ba? Di ba mga kapatid? Hello. Ang ganda talaga ang kutis yan. Yung mukha niya, ganda niya. Walang kulubot, walang wrinkles, tapos walang pimples. Yun yung mga bagong panganak. Nakakita ka na ba na bagong panganak tapos nakakulot? Baka nakakulot yun. Sabi, sino naghila sa akin? Nakabigod na siya agad eh. Paglabas niya nakakulot siya. Pero pagkat bagong panganak, ibig sabihin ng mga kapatid, talagang andun yung kagandahan sa kanya. No? Ang kinis. Wala pang yung kanyang balat, wala yung mga pikla. Tayo, dami nating pikla. Diba? Tingnan nyo. Diba? Yung mukha, wala pang pikla. Huwag ko na ngayon. Baka sipulit na yan. Walang pikla. So, yung gusto ng Panginoon kasi bagong panganak. Ang tanong, paano tayo maging may panganak na muli? Sabi ng Panginoon, sa verse 6, ipinanganak ng laman ay sa laman niya, at ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu nga. Halimbawa, ipinanganak sa laman, naman ka na. Ayon sa ating nabasa, malalang surata, ang ipinanganak sa laman at ang bubuhay sa laman ay aani ng kasiraan. Pero ang ipinanganak o nabubuhay sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na matanggal. Kaya ito yung gusto ng Panginoon na muli tayong ipanganak. Amen? Sapagkat ang sabi nito, huwag kang magtangal sa aking sinabi sa iyo. Kinakailangan niyang kayo'y ipanganak na muli. Kinakailangan, importante, mahalaga. Diba? Mga kapatid, napakahalaga. Brad, importante pa ba yan sa natanggap namin bigas at sa itlog? Ayaw naman. Yun, baka huling bigay na yun. Diba? Nauubos yun. At yun ay uuwi sa lupa. Para di ka magputom, huwag mo na lang isumit. Diba? Kaya hindi ka naman nagputom para malasin ka. So, kailangan mga kapatid. So, ating siya talagang nanghihingi ito lagi. Kaya lahat po na nasa paligid o ano mang mga meron resources tayo, maaaring mauubos. Pag naubos yan, kakalam yung cellphone
kailangan natin. No? Ito naman ay magsasalita. Di ba? Gutom na ako. Di ba? Mga kapatid. So, paano? So, pinaliwanag natin Panginoon sa Kristo na huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kailangan na kayo'y ipanganak na muli. Kailangan talaga, mahalaga. Ang sabi dito, praise God, humihit ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong. Ngunit hindi mo nalaman kung saan nanggagaling at kung saan paroroon. Gayon ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Amen? Tingnan mo, pagka ipinanganak pala sa Espiritu. Ano? Lahat ng gagawin mo, mga kapatid. Kasi magkakagumpay ka sa harapan ng Panginoon. Hindi ka mabibigot. No? Ang sabi pa rito, ngunit sumagot si Nicodemo at sa kanyang sinabi, paanong pangyari ng mga bagay na ito? Sumagot si Jesus sa kanya at sinabi, ikaw, puro sa Israel at hindi mo nauunawa ang bagay na ito. Amen? At katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nalalaman namin ay sinalita namin at ang aming nakita at pinatotohanan namin at hindi ninyo kinanggap ang aming pagtuturo. Pero kung ano yung nakita nila, yung mga apostol na Panginoon, ay nakita nila, ang narinig nila, ito yung pinapatotohanan nila sa atin sa pamamagitan ng sulat. Amen? So kailangan po tayo ay panganak na muli sa Espiritu. Amen? Kailangan po yun mga kapatid. At ang sabi pa rito, sa Acts chapter 1 verse 5, ang sabi po rito mga kapatid, sa pagkatunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig. Datapot na ibabautis si Juan sa Espiritu na di malaunan pa. Mayroong dalawang bautismo. Ngayon lang po natin narinig yan, dalawang klaseng bautismo. Bautismo sa tubig. At pagkatapos ay bautismo na ng Espiritu Santo. Bakit? Kapag ka may Espiritu Santo ka, ang sabi ng Panginoon sa Acts chapter 1 verse 8. Ang sabi po rito mga kapatid, pakinggan mo natin. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Kita mo na, kapag ka may Espiritu Santo ka, may kapangyarihan ka. Amen? So, pangarapin natin yun at talagang siyasatin natin maigi para mahanap natin talaga na pagkaluban tayo ng Panginoon ng Kanyang Espiritu para may kapangyarihan. Anong klaseng kapangyarihan yan, bra? Kapangyarihan yan. Nalalakas ka sa iyong pananampalataya. Kapangyarihan yan. Pag nananalangin ka, gagawin ng Diyos sa pamagitan mo. Nananalangin ka, Lord. Providean mo kami ng pangailangan namin dahil wala kami masahin. Lockdown, Lord. Kailangan po namin, Panginoon, na mapagsuporta sa aming pang-araw-araw. Hindi ba tinitin tayo ng Panginoon? Kapangyarihan yun. Amen? Kaya mahalaga po, ang sabi nito, dalapot ang ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo maging mga saksi ko sa iyong sarili at sa buong Judea, Samaria at hanggang sa kamuling-mulihan hanggang sa lupa. Amen? So kasama tayo doon. Ito may saksi ni Jehovah. Mas maliwanag ko sa atin. Saksi tayo ng Panginoon sa Kristo. Pagka may Espiritu Santo tayo. Amen? Hallelujah. Ano pa? Sapagkat itong Espiritu Santo ay hinula ito na kailangan ibubuhos ng Panginoon ang inyong malaman na ako'y nasa gitna ng Israel at mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman at ang iyong mga anak na lalaki at babae. At managumula ang iyong mga matanda at magsipanaginip ng panaginip ang iyong mga binata at nakakita ng mga tangitain. At sa mga lingkod ng lalaki at babae naman ay bubuhos ko sa mga araw na iyon ang aking Espiritu. Pangako ng Panginoon. Sa Joel chapter 2 verse 27 and 29. Amen? Hallelujah.
Bakit? Ito po yun mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ang Espiritu Santo, sabi po rito sa John 14:26, datapwat ang mga galiw sa mga bagay ang Espiritu Santo na susubuhin ng Ama sa ating pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y ating sinabi. Ang nagsalita dito ang Panginoong si Kristo. At ang sabi niya, susubuhin ng Ama ang Espiritu sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ano pangalan ng Espiritu? Jesus Christ. Anong gagawin at anong tungkulin ng Espiritu? Ipaalala ang lahat na sa iyo'y aking sinabi. Siya ang magtuturo sa inyo. Ayan. Kaya habang hindi tayo nagtuturo ng salita dito, nasa labas kayo, alam niyo bawal mangulo niya, hindi kayo nangulo niya. Alam niyo na bawal magnakaw, hindi kayo nagnakaw. Bakit? Mayroong Espiritu ng Diyos na tumuturo at nag-uudyok sa inyo na huwag mong gawin yan, masama yan, nakukulong. Napakaliwanag mo ng banal na kasulatan. Gaano mahalaga at ano ba talaga ang Espiritu Santo, brother? Amen? Ayon pa rito mga kapatid, praise God, hallelujah. Sa 5:32 ng Acts, 5:32 ng Acts mga kapatid, ito po ay ibinibigay para kanino lamang? Praise God. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? 5:32, ang sabi rito, at kami mga saksi ng mga bagay na ito, at gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Kita mo may Espiritu. Ngayon, kung wala kang Espiritu, ano gagawin mo? Walang tutulong sa'yo. Walang magtuturo sa'yo. Walang magpuprotekta sa'yo pagka may panganib. Kasi totoo lang ako mga kapatid. Ang dami ng, siguro ang dami ng mga taon sa buhay ko, masasabi ko mga pangatlong buhay ko. Inimigtas tayo ng Panginoon. Siguro wala na dapat ako ngayon. Dahil mga kasabayan ko nung time na yun, wala tayo. Buti salamat sa ating mahal na Panginoon. Ay ako yung inuna ng tao na yun para magamot. Maniwala po tayo mga kapatid sa banal na kasulatan. Huwag natin i-reject ang salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sapagkat ang ito ay napakahalaga mga kapatid. Praise God. Ang tanong brother, paano naman natin malaman? Nalaman natin na mayroon palang Espiritu na ibibigay ng Diyos para sa atin, para saan? Magtuturo at tutulong sa ating mga kahinaan. At nalaman na rin po natin na itong Espiritu Santo ay ibibigay lamang sa mga tumatalima sa Kanya. Amen? Sumusunod sa salita ng Diyos. Ang tanong, brother, paano naman natin ngayon malaman na may tao na Espiritu Santo? Kasi maraming yun. Hindi tayo nakakita Katingin si sister, akala mo naman siya, parang gano'n. Diba? Maraming gano'n Mamaya lang, mapagkawalan mo siyang masama, pero may Espiritu Santo. Paano mo ngayon malalaman? Ang Biblia naman kumpleto pagka nagturo Hindi kulang-kulang yan. Meron talaga, pakinggan mo natin, sa Galatia chapter 5, verse 22 hanggang 23. Galatia chapter 5, 22 hanggang 23. So, sagutin natin ang tanong, brother, paano natin malaman na sa isang tao ay may Espiritu ng Panginoon? Mahalaga ito, pakinggan natin. Kasi ang Espiritu ng Panginoon, siya po yung siya yung nagtatatak sa atin. Kapag wala po tayo noon, pagdating ng Panginoon, pagtunog ng pakakap, wala kang Espiritu ng Panginoon, tapos ikaw ay nandoon sa lupa o patay ka na, hindi ka mabubuhay. At kung ikaw ay buhay, pagtunog ng trumpeta, pakakap, andyan ang Panginoon, hindi ka aangat sa salubong ng Panginoon, maiiwan ka. Kasi yun po ang mag-aangat ang Espiritu Santo ng Panginoon. Susunod po, pag-aaralan po natin yan. May talata po na ang Espiritu Santo ang siyang mag-aangat sa atin upang sasalubong sa ating mahal na Panginoon. Dito muna tayo. Maupos kasi ang oras natin.
tanungin po natin ang banal na kasulatan na siya na rin po ang sasagot kung paano natin malaman na ang isang tao ay Espiritu Santo ng Diyos. Ayon po dito sa Galatians chapter 5 verse 22, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ayan. Alam na natin. Ito may Espiritu pala ng Panginoon, may pag-ibig. At tiyak walang kaaway ito. May pag-ibig. Amen? Amen? Brother Eman, wala namang kaaway yan. Alam, walang mag-aaral siya, walang may kaaway siya. Ano kayo? Wala siyang kaaway. Sino man ito? Ang sabi dito, kung ingat po tayo,